Paano mararamdaman ng isang pamilyang nagtipid ng maraming taon, nagsakripisyo, nagpigil sa mga gusto, nagtiis, para lang makabili ng isang second-hand na sasakyan na pagkatapos ng ilang linggo ay biglang nag-overheat at gumuho ang makina? Paano posible na ang isang sasakyan na mukhang maayos sa labas, malinis, maganda ang kulay, maayos ang interior, ay pala ay may sirang cylinder head gasket, mahinang coolant at makina na halos palpak na? Paano nararamdaman ng isang ordinaryong Pilipino na ang perang pinaghirapan niya ay napunta sa isang sasakyan na hindi naman pala gumagana at ang nagbenta sa kanya ay wala nang pakialam pagkatapos matanggap ang bayad? At paano mo malalaman, bago mo bilhin ang isang second-hand na sasakyan, kung ang sasakyan na iyon ay may nakatagong problema na maaaring magastos ng libu-libong piso sa pagkukumpuni? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Kaalam PH. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Sa isang car park sa Maynila, may isang pamilyang nakatayo sa tabi ng isang sasakyan. Nakangiti sila. Kakabili pa lang nila ng kanilang pangarap, isang second-hand na sasakyan na matagal na nilang pinaghandaan. Para sa kanila, ang sasakyan na iyon ay hindi lang isang sasakyan. Ito ay kalayaan. Ito ay kaginhawaan. Ito ay patunay ng kanilang pagsasakripisyo sa loob ng maraming taon. Ngunit ilang linggo pagkatapos, ang ngiti ay nawala. Sa gitna ng kalsada, ang sasakyan ay biglang nag-overheat. Ang temperatura gauge ay pumunta sa pinakamataas na antas. Ang makina ay nagsimulang mag-knock at sa ilalim ng hood, ang coolant ay bumubulwak palabas ng radiator cap. Iyon ang sandaling napagtanto ng pamilya na ang sasakyan na kanilang binili, ang sasakyan na mukhang maayos sa labas, ay may nakatagong problema na hindi nila nakita nang bilhin nila ito. At ngayon, ang tanong ay ito: sino ang responsable? At paano mo maiiwasan na mangyari sa iyo ang parehong bagay? Para maunawaan kung bakit napakahalaga ng kwentong ito, kailangan muna nating maunawaan ang sitwasyon ng second-hand na sasakyan market sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakaaktibong second-hand na sasakyan market sa buong Asia dahil sa mataas na presyo ng mga bagong sasakyan at sa limitadong kakayahan ng karamihan ng mga Pilipino na bumili ng brand new. Ang second-hand na sasakyan ay naging pangunahing pagpipilian ng milyon-milyong pamilya. Ngunit ang second-hand na sasakyan market ay puno ng mga panganib, mga sasakyan na may nakatagong problema, mga nagbentang hindi nagbubunyag ng tunay na kondisyon ng sasakyan, mga presyong hindi naaayon sa tunay na halaga ng sasakyan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang mga ordinaryong Pilipino ay madalas na naiwan na walang proteksyon, walang sapat na kaalaman para suriin ang kondisyon ng sasakyan bago bilhin. Walang sapat na legal na proteksyon kapag natuklasan na may problema ang sasakyan pagkatapos ng pagbili. At walang sapat na impormasyon tungkol sa mga karaniwang problema ng mga second-hand na sasakyan, tulad ng overheating issue na ngayon ay naging mainit na usapan sa social media. Iyon ang konteksto ng kwentong ito. Isipin mo ang sitwasyon ng isang mamimili na pumunta sa isang car wash garage para tingnan ang isang second-hand na sasakyan. Ang sasakyan ay mukhang maayos. Malinis ang exterior, maayos ang interior, malinaw ang mga baso, maayos ang mga gulong. At ang nagbenta ay nagsasabing, maayos ang makina, walang problema, bago pa lang ang change oil. Ngunit narito ang mga tanong na dapat mong itanong bago mo bilhin ang sasakyan. Una, ang radiator cap. Isipin mo ito, ang radiator cap ay ang unang bagay na dapat mong tingnan kapag bumibili ng second-hand na sasakyan. Ngunit hindi mo ito maaaring tingnan kung ang makina ay nakabukas na. Bakit? Dahil kapag mainit na ang makina, ang coolant sa loob ng radiator ay nasa mataas na presyo. At kapag binuksan mo ang radiator cap habang mainit ang makina, ang mainit na coolant ay maaaring bumagsak sa iyong mukha at katawan. Kaya ang tamang paraan ay ito. Bago mo simulan ang makina, bago mo pa man i-start ang sasakyan, tingnan mo muna ang radiator cap. Kung nakabukas na ang radiator cap,
Ibig sabihin, may nagbukas na nito bago ka dumating. May dahilan iyon. Maaaring sinubukan nilang palitan ang coolant para itago ang problema. Maaaring sinubukan nilang linisin ang radiator para mukhang maayos. Maaaring may nakatagong problema na sinusubukan nilang itago sa iyo. Pangalawa, ang coolant mismo. Kapag binuksan mo ang radiator cap, tingnan mo ang kulay ng likido sa loob. Dapat ay malinaw na berde, pula o asul, depende sa uri ng coolant na ginagamit. Kung ang likido ay maputik, madilim o parang tubig lang, iyon ay isang masamang senyales. Ibig sabihin, hindi coolant ang ginagamit. Tap water lang. At ang paggamit ng tap water sa halip na coolant ay nagdudulot ng mas mabilis na pag-init ng makina at mas mabilis na pagkasira ng mga bahagi ng cooling system. Pangatlo, ang dipstick. Ang dipstick ay ang baras na ginagamit para suriin ang antas at kondisyon ng oil ng makina. Kapag hinila mo ang dipstick, tingnan mo ang kulay ng oil. Dapat ay itim, kayumanggi o maliwanag na kayumanggi. Depende sa kung kailan ginawa ang huling change oil. Ngunit kung ang kulay ng oil ay parang cream, parang halo ng gatas at kape, iyon ay isang senyales ng isang seryosong problema. Iyon ay ang halo ng tubig at oil sa loob ng makina. At ang halo ng tubig at oil ay may iisang kahulugan. Ang cylinder head gasket ay sira na. Ang cylinder head gasket. Ito ang pinaka-critical na bahagi ng makina na dapat mong malaman. Ang cylinder head gasket ay ang manipis na piraso ng metal at rubber na nagdi-divide sa dalawang bahagi ng makina. Ang bahagi kung saan nagsusunog ang gasolina at ang bahagi kung saan dumadaan ang coolant. Kapag maayos ang cylinder head gasket, ang dalawang bahagi ay hiwalay. Ang oil ay nananatili sa oil passages. Ang coolant ay nananatili sa coolant passages. At ang makina ay gumagana ng maayos. Ngunit kapag sira na ang cylinder head gasket, ang dalawang bahagi ay nagsasama. Ang coolant ay pumapasok sa oil passages. Ang oil ay pumapasok sa coolant passages. At ang resulta ay ang cream-colored na oil na nakikita sa dipstick. Ngunit hindi lang iyon ang problema. Kapag sira na ang cylinder head gasket, nagkakaroon ng pressure sa loob ng cooling system. Ang presyong iyon ay naghahanap ng paraan para lumabas. At ang pinakamadaling paraan para lumabas ang presyong iyon ay sa pamamagitan ng radiator cap. Kaya ang coolant ay bumubulwak palabas ng radiator. Iyon ang overheating issue na ngayon ay naging viral sa social media. Hindi lang isang simpleng overheating, kundi isang senyales ng isang mas malaking problema, isang sirang cylinder head gasket na nagdudulot ng pressure buildup sa loob ng cooling system. At ang pagkukumpuni ng isang sirang cylinder head gasket ay hindi mura. Depende sa uri ng sasakyan, ang gastos ay maaaring umabot sa 10,000 hanggang 30,000 o higit pa. Para sa isang pamilyang nagtipid para bumili ng second-hand na sasakyan, iyon ay isang malaking dagdag na gastos na hindi nila inaasahan. At iyon ang dahilan kung bakit ang mga nagbebenta ng mga sasakyang may ganitong problema. Ang mga nagbebenta na alam ang problema ngunit hindi nagbubunyag ay tinatawag na mga manloloko. Ngunit hindi lang ang cylinder head gasket ang dapat mong suriin. May isa pang bagay na madalas na hindi alam ng mga mamimili, ang thermostat. Ang thermostat ay isang maliit na bahagi ng cooling system na nagkokontrol ng temperatura ng coolant na pumapasok sa radiator. Sa cold start, kapag malamig pa ang makina, ang thermostat ay sarado. Ibig sabihin, ang coolant ay hindi pa pumapunta sa radiator. Ito ay normal. Dahil kailangan muna ng makina na mag-init bago ang coolant, ay simulan ang pag-circulate sa buong cooling system. Ngunit kapag ang makina ay umabot na sa tamang temperatura, ang thermostat ay bubukas. At ang coolant ay magsisimulang pumunta sa radiator para palamig ang makina. Kaya kapag sinusuri mo ang isang second-hand na sasakyan, huwag agad husgahan ang cooling system batay sa cold start. Kailangan mong hintayin na mag-init ang makina at pagkatapos ay obserbahan kung ang thermostat ay bubukas at ang coolant ay magsisimulang mag-circulate ng maayos. Kung ang thermostat ay hindi bubukas o kung ang coolant ay hindi nag-circulate ng maayos pagkatapos mag-init ang makina,
Iyon ay isang senyales ng problema sa cooling system. At ang pagkukumpuni ng thermostat, kahit ito ay mas mura kaysa sa cylinder head gasket, ay isa pa ring gastos na hindi mo dapat tanggapin kapag bumibili ng second-hand na sasakyan. Para sa mga nagbebenta ng second-hand na sasakyan, ang mensahe ng kwentong ito ay malinaw. Ang transparency ay hindi lang isang moral na obligasyon. Ito ay isang legal na obligasyon. Ang pagbebenta ng isang sasakyan na may nakatagong problema nang hindi ibubunyag ang problema sa mamimili ay isang paglabag sa Consumer Act of the Philippines. At ang mga mamimiling nalinlang ay may karapatang humingi ng refund, ng pagkukumpuni o ng legal na aksyon laban sa nagbenta. Para sa mga mamimili naman, ang pinakamahalagang aral ng kwentong ito ay ito. Huwag bilhin ang isang second-hand na sasakyan nang hindi ito sinusuri ng isang trusted na mechanic. Hindi ang mechanic ng nagbenta, kundi ang iyong sariling trusted na mechanic. Isang taong walang interes sa pagbebenta ng sasakyan at walang dahilan para itago ang mga problema nito. Ang kwento ng overheating issue at ng mga nagbebenta ng sirang sasakyan ay hindi lang isang kwento ng mga sasakyan. Ito ay isang kwento ng tiwala. Ang tiwala ng mga ordinaryong Pilipino sa mga nagbebenta. Ang tiwala na ang perang pinaghirapan nila, ang perang kinokolekta nila ng piso-piso, daang-daang, libo-libo, ay gagamitin para sa isang bagay na tunay na sulit. At kapag ang tiwala na iyon ay sinira, kapag ang isang nagbenta ay nagbenta ng isang sirang sasakyan nang hindi nagbubunyag ng problema, ang pinsala ay hindi lang pera. Ang pinsala ay ang pakiramdam ng isang pamilya na niloko sila, na ang kanilang sakripisyo ay hindi pinahahalagahan, na ang mundo ay puno ng mga taong handang samantalahin ang kanilang kabutihan at tiwala. Para sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga naghahanap ngayon ng second-hand na sasakyan, ang mga tips na ibinigay sa video ng Boy Abundance at General Services Company ay hindi lang mga technical na impormasyon. Ito ay mga sandata laban sa mga nagbebenta na gustong samantalahin ang inyong kawalan ng kaalaman. Una, suriin ang radiator cap bago simulan ang makina. Pangalawa, tingnan ang kulay ng coolant sa loob ng radiator. Pangatlo, suriin ang dipstick para sa cream-colored oil. Pang-apat, hintayin ang makina na mag-init at obserbahan ang thermostat. At panglima, at ito ang pinakamahalaga, huwag bilhin ang anumang second-hand na sasakyan nang hindi ito sinusuri ng iyong sariling trusted na mechanic. Dahil ang kaalaman, ang tunay na kaalaman tungkol sa kung paano suriin ang isang sasakyan ay ang pinaka-epektibong proteksyon laban sa mga nagbebenta ng sirang sasakyan. At sa pagkakaroon ng kaalamang iyon, hindi ka na basta-basta malilinlang, hindi ka na basta-basta maaaring pagsamantalahan. At ang perang pinaghirapan mo, ang perang kinokolekta mo ng maraming taon, ay mapupunta sa isang sasakyan na tunay na sulit. Dahil iyon ang nararapat sa bawat Pilipinong nagtatrabaho ng husto. Isang sasakyan na gumagana. Isang sasakyan na mapagkakatiwalaan. Isang sasakyan na hindi magdudulot ng sakit ng ulo at dagdag na gastos pagkatapos ng pagbili. Iyon ang nararapat sa inyo at iyon ang dapat nating ipaglaban sa pamamagitan ng kaalaman, ng tamang pagpili at ng pagtanggi na maging biktima ng mga nagbebenta ng sirang sasakyan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan. Maraming salamat.